Kamusta, mahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae? Ako si Pexar Antonio Jr. at ngayon gusto kong ibahagi sa iyo ang isang mensahe na magtuturo sa iyo ng tatlong napakahalagang sikreto na tutulong sa iyo na manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Alam kong dumaan ka sa maraming hirap na parang lahat ay laban sa iyo. Sa mga oras na yon, pakiramdam mo'y desperado ka at di alam ang gagawin. Parang walang dumarating na solusyon at mas masama, walang nag-abot ng tulong sa'yo. Dumaan ka sa mga pagsubok, nagdusa ka, at kahit ang mga taong malapit sa iyo ay hindi man lang nagbigay ng pansin o kaya naman, hindi nila alam ang sakit na pinagdadaanan mo. Mga kapatid, tandaan, may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. Maniwala kayo, alam ko na madalas hindi siya ang nagdadala sa atin sa disyerto. Tayo mismo, dahil sa ating mga maling desisyon, ang dahilan kung bakit napupunta tayo sa disyerto, kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok. Pero kahit ganon, mabuti ang Diyos, maawain ang Diyos, at palagi niyang iniaabot ang kanyang kamay para tulungan tayo kapag tayo ay nagtitiwala at tumatawag sa kanya para sa tulong. Mga kapatid, naalala ko nung nagsisimula palang lumago ang ministeryo ko, binigyan ako ng Diyos ng kakayahan at dumami ang bisita ng aking website. Kung di mo pa kilala ang aking website, bisitahin mo ito, worldwideweb.pastorantoniojr.com.brazil. Mga kapatid, araw-araw akong nagsusulat ng mensahe para pagpalain ng iba, handang isang araw ay nabigla ako sa isang balita. Yung gumawa at nag-aalaga ng website ko, biglang gustong angkinin at sinabing hindi na raw akin ang site. Hindi ko alam ang pumasok sa puso ng lalaking iyon, pero ayon sa Biblia, ang laban natin ay hindi sa tao kundi kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. At sigurado ako, galit na galit ang Diablo dahil ginagawa ko ang gawain at maraming tao ang natatamaan at nababago. Mga kapatid, nang natanggap ko ang tawag, parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil nawala ang website ko. Ninakaw ng lalaking yon lahat ng datos ko. Naalala ko ang asawa ko sa tabi ko. Pareho kaming umiyak at nadesperado ako. Doon ko naisip na wala akong magawa kundi tumawag sa Diyos. Mga kapatid, 3 araw akong tuloy-tuloy na nagdasal at inialay kay Diyos ang aking mga alalahanin at desperasyon. Napakahirap ng panahong yon. Naramdaman kong kailangan kong kumuha ng abogado at sinabi niyang matagal maresolba sa korte ang mga kasong ganito sa internet. Sabi niya, ang kautusan ng hukom ay aabutin ng 1 hanggang 3 buwan at magiging komplikado. Pero mga kapatid, naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng panalangin? Kami ng asawa ko ay nanganalangin at sinabi sa abogado na ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagugulat at gagawin niya ito sa tamang panahon, magiging maayos ang lahat. Tandaan, nangyari ito Biyernes ng gabi nang makausap namin ang abogado. Pagsapit ng Martes, tumawag siya at sabi, "Tingnan mo, hindi ka maniniwala, malakas talaga ang iyong santo, ano?" Sinabi niya na pumunta siya sa korte at nagawa niyang makausap ang hukom. Ipinresenta niya ang buong kaso ko at agad-agad naglabas ang hukom ng pansamantalang utos para maibalik ang site sa ere. Luwalhati sa Diyos mga kapatid, nasaksihan ko at sinabi, tingnan ninyo, si Jesus ang gumawa ng himalang ito. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman at ipinagtatanggol ang mga inaapi. Mga kapatid, sa loob ng ilang oras, naibalik ang aking site online. Natalo ng lalaking iyon sa korte at niluwalhati ang pangalan ng Panginoon mula noon. Libo-libo at libo-libong tao ang bumibisita sa site na iyon. Ikinukwento ko sa iyo ang istoryang ito para ipakita na hindi lahat sa buhay natin ay magiging madali o puro saya. Hindi porke ikaw ay may lahat ng bagay ay hindi ka nadadaan sa mga pagsubok, sa kabaligtaran pa nga, ang simpleng katotohanan na ikaw ay nasa landas ng Panginoon ngayon ay nagpapakita na ikaw ay taliwa sa takbo ng mundong ito, nagpapakita na ikaw ay gumagawa ng kaibahan. Siguradong nagingit-ngit ang kaaway laban sa iyong buhay. Ngunit ang pangako ng Panginoon, sa lahat, ang Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan. Sinabi ni Jesus na magpakatatag tayo dahil napagtagumpayan niya na ang lahat para sa atin. Amen? Dahil dito, gusto kong itanong kung ano ang ginawa mo nung nahirapan ka at parang lahat ay hindi pabor sa'yo. Ipapakita mo ngayon sa gawa ang 3 lihim na ito para malampasan mo rin ang pagsubok. Amen? Kung di ka pa subscribe, pindutin ang button sa ibaba ng video at mag-subscribe. Pag nagawa mo yon, may lalabas na maliit na kampana, pindutin ito at piliin ang lahat para matanggap mo lahat ng notifications. Kapag nag-upload ako ng bagong video, okay?
Hindi ko alam kung alam mo, pero araw-araw akong nagdarasal dito kasama kayo at naging pagpapala ito. Kaya samahan mo akong maglakad araw-araw, ayos ba? Tara na mga kapatid, ang unang sikreto sa pagharap sa pagsubok ay maging laging mapagpasalamat. Mga kapatid, ang pasasalamat ay dapat bahagi ng ating araw-araw. Dapat natural ito. Kailangan mong magkaroon ng pusong mapagpasalamat dahil ito ay nagpapasaya sa puso ng Ama. Makikita natin ang isang napakalinaw na halimbawa nito sa buhay ni Haring David. Si David, isang mananamba na lalaking tapat sa Diyos, ay labis na pinagpala at laging kasama ng Diyos. Gusto kong basahin ang sinabi niya sa Awit 92, talata 1 at 2. Sinabi niya, napakabuti na magpasalamat sa Panginoon at umawit ng papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ipahayag sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig at sa gabi ang iyong katapatan. Minsan, nabasa ko sa isang siyentipikong pag-aaral na ang madalas na pasasalamat ay nagbibigay ng malaking lakas. Kapag naalala natin ang mabuting nangyari o patuloy na nangyayari sa buhay natin, naglalabas ang utak ng dopamine, isang substansya na nagbibigay ng saya, kasiyahan at pagre-relax sa katawan. Nakakatulong ito magpababa ng depresyon at magpalaya mula sa toxic na emosyon na nagpapalungkot. Kaya kapatid, kung masasanay kang mapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, tiyak na mapapalakas ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa at espiritu ay magiging matatag at malakas sa bato na si Jesus. Amen? Alam ko na minsan, mahirap magpasalamat kapag tinitingnan mo ang iyong kalagayan. Pero kahit ganon, maaari ka pa ring magpasalamat para sa iyong buhay, sa kalagayan mo, sa iyong pamilya. Maghanap ka ng dahilan para magpasalamat at matutuwa ang Diyos sa iyong puso. Amen? Ang pangalawang sikreto para malampasan ng pagsubok ay gamitin ang mga bagyo para lumago. Alam ko na, maaaring mukhang kakaiba, pero ang iyong tiwala sa Diyos ay magiging matatag simula sa sandaling piliin mong gamitin ang mga bagyo para lumago. Masasaktan ka mga kapatid. Siyempre, masasaktan ka, pero ang sakit na yan ay kailangan para ikaw ay mag-mature at harapin ang mga bagay sa ibang paraan. Babasahin ko ang isang talata mula sa Aklat ni Santiago, Kabanata 1, na naging mahalaga sa aking paglalakbay kasama ang Diyos. Mga kapatid, ituring ninyong malaking kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Alam ninyo na ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay dapat maging ganap. Upang kayo ay maging ganap at walang kapintasan na walang anumang kakulangan. Mga kapatid, ibinahagi ko ang aking kwento bilang halimbawa ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Aminin ko, hindi ito naging madali. Kinailangan kong magtiyaga, magdasal, at higit sa lahat, maniwala na ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa aking kabutihan. Ngayon mga kapatid, kitang-kita ko ang katapatan ng Panginoon sa gawaing ginagawa niya dito sa internet. Ginamit ng Diyos ang masamang sitwasyon para lumago ang kanyang kaharian at mapunta sa kanya ang kaluwalhatian. Amen? Kaya kapag may masamang nangyari sa buhay mo, huwag kang magpakaawa o maawa sa sarili mo. Surin ang sitwasyon at humingi ng karunungan sa Diyos para gabayan ka kung paano ka lalago sa espiritual. At sa huli, ang ikatlong sikreto para malampasan mo ang mga pagsubok ay ang panatilihin ang iyong kapanatagan. Alam ko na hindi madali ang manatiling kalmado at panatag kapag parang gumuho na ang mundo sa paligid mo. At may ilang pagkakataon na aaminin ko sa inyo, nagalit ako sa taong iyon at minsan ay gusto ko pa siyang mapahamak. Ngunit pinaramdam ng Diyos na kung hindi ko siya patatawarin, mawawala ang aking biyaya. Dahil sa biyaya ng Diyos, napatawad ko at hindi nagtanim ng sama ng loob. Sana gawin mo rin yon. Makakamtan mo lang ang kapayapaan sa gitna ng unos kung ang puso mo ay lubos na nakatuon sa Diyos. Huwag mong hayaang magtanim ng binhi ng kapaitan ng kaaway sa iyong puso. Sabi sa Hebreo sa Biblia, ang kapaitan ay nagdudulot ng dungis hindi lang sa sarili kundi pati sa ibang tao. Ngayon kapag tinitingnan natin ang simbahan, ilan sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang nadismaya sa isang tao na lungkot at ayaw nang bumalik o makipag-usap kina Juan o Maria. Mapapansin mong mapapait at puro paninira na lang sila, ayaw nang maghanap sa Diyos at nagre-rebelde na rin. Mga kapatid, malaking pagkakataon ito para kay Satanas. Gusto ng dyablo na itanim ang kasamaan at pagre-rebelde sa puso mo, kaya sinasabi sa Biblia sa Kawikaan 4:23,
na kung may isang bagay na dapat nating ingatan at protektahan, ito ay ang ating puso dahil dito nagmumula ang lahat ng bukal ng buhay. Kaya mga kapatid, manalangin tayo ngayon, itaboy natin ang kasamaan at kansilahin ang lahat ng pagsalakay ng dyablo sa iyong buhay para ikaw ay maging higit pa sa nagtagumpay. Amen? Ipikit mo ang mata mo, ipagdarasal kita. Manalangin tayo. Panginoon kong Diyos at aking Ama, nais kong magpasalamat sa iyo para sa sandaling ito ng pagiging malapit sa iyo. Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita para sa buhay ng bawat kapatid na kasama ko ngayon. Ipadama, Diyos, ang walang hanggang biyaya sa buhay ng taong ito sa profesional, sentimental at lalo na sa espiritual na aspeto. Ama, pagpalain mong tahanan ng kapatid na ito, naway laging may tinapay, kapayapaan at pagmamahalan. Panginoon, inihaharap ko rin ang mga pagsubok na dinaranas niya ngayon. Cuida, Senhor, deste casamento. Nakasalukuyang dumaranas ng krisis ng asawang lalaki na madalas ay matigas ang ulo, matigas ang puso at hindi sumusunod sa iyong salita. Buksan mo ang kanilang mga mata, Ama, lalo na ng babaeng ito na madalas di naging matalinong asawa at tagapagtatag ng tahanan. Ama, maawa ka Panginoon, huwag mong ipagkait sa amin ang biyayang dumudulas sa aming mga kamay. Ang mga bagay na ibinigay mo sa amin, ilayo mo rin Panginoon ang kasalanan. Ilang beses na kaming tinutukso ng kasalanan na lumayo sa iyo at nauuwi kaming sumusuko. Pinupuno natin ang isipan ng makamundong bagay, kasalanan at mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ama, hinihiling ko rin sa iyo, ilayo mo ang lahat ng taong laging nagdadala ng gulo sa trabaho, palayain mo ang mga anak mula sa droga, alak at pornografiya. Ama, maawa ka sa amin, kami ay napakaraming pagkukulang at makasalanan at madalas hindi pa kami nagiging mabuting halimbawa sa loob ng aming tahanan. Halimbawa ng isang tunay na Kristiyano. Panginoon, alam kong hindi kami karapat-dapat, ngunit ayon sa iyong salita, ibinibigay mo ang lahat ng bagay sa amin dahil kay Jesus. Diyos, hinihiling ko na buksan mo ang pintuan ng trabahong aming hinihiling. Hatulan mo ang kasong natigil sa hukuman at dalhin ng kagalingan sa sakit na di magamot ng doktor. O aking Diyos, kahit ano pa man ang unos na dumaan sa buhay ng taong ito, ipakita mo sa kanya, aking Diyos, na mas makapangyarihan ka kaysa sa lahat. Na lahat ng bagay ay posible kapag tayo naniniwala kay Jesus at sa kanyang salita. Diyos, at sa sandaling ito ay itinataas ko ang lahat ng kasamaan, lahat ng bumabangon, lahat ng pang-aapi, lahat ng takot na kumukuha ng kapayapaan ng taong ito. O aking Ama, hinihiling ko sa iyo Panginoon, balutin mo kami ng iyong proteksyon, ng iyong baluti ng dugo ni Jesus. Itinataboy ko sa sandaling ito ang lahat ng sandatang ginawa laban sa amin, lahat, maging sa kulam, maging sa taong nagnanais ng masama, inggit, selos, naway lahat ng ito ay bumagsak sa lupa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyo Ama dahil sa iyong kabutihan, katapatan at sa mga dakilang gawa mo sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.